Dio, si Vice President Inday Sara, impeach na siya. Ibig sabihin ng impeach, nakalusot po kahit illegal, kahit unconstitutional, kahit invalid, kahit unlawful, yung impeachment complaint sa mababang kapulungan. Nung nakalusot po iyon at na-transmit na po sa Senado, impeach na po si Vice President Inday Sara Duterte. Ang gagawin po diyan sa Senado ay didinggin yung mga ebidensya. Kung dapat ba siyang i-convict, at pag siya po ay na-convict, ang resulta po niyan, siya ay tatanggalin bilang pangalawang Pangulo. Yun po yung ating mariing linalabanan, mariing tinututulan at mariing naninindigan na hindi po dapat ituloy yan. Bakit kanyo? Hindi lamang po dahil ang Vice President ay si Inday Sara Duterte, hindi po yun. Tatandaan po ninyo, ang nag-impeach dito ay yung mga initially ay 215 na elitistang kongresista. Ang bumoto po kay Inday Sara ay 32 milyong Pilipino. Tingnan niyo yung disparity, 32 million versus 215 initially. Elite congressmen and women. Ang layo po ng pagkakaiba eh. Yung 32 milyong Pilipino, mayaman, katamtaman, mahirap, yun po ang komposisyon nun. Yun po ang boses nating mga Pilipino. Yun po yung sagradong mandato at boto at tiwala. Yung nag-impeach po kay Vice President Inday Sara Duterte ay higit kumulang 215 congressmen. Ni wala pong 1% ng 32 million Filipinos who voted legally, democratically, lawfully, peacefully, and honestly and credibly kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit hindi sila makapag-intay ng 3 taon na lang at mag-i-eleksyon na? Lumaban na yung gustong lumaban basta't patas ang halalan. Hindi kagaya ng sistemang pinairal nung chairman technical glitch. Hindi pwede yung ganoon. Meron 17 million overvotes. Tapos ang paliwanag lamang ay technical glitch. Hindi pwedeng sa isang iglap may nawalang 5 million votes. Ang paliwanag ay technical glitch. Yung mga bumoto ng Duterte ang lumabas sa resibo, ibang kandidato, ang paliwanag ay technical glitch. Yung pagbabago sa pag-uri at sistema ng pagboboto ng mga overseas Filipino workers at ng mga Filipino migrants, ang paliwanag technical glitch. Wala kasing credible explanation. Kanya hindi dapat ituloy itong impeachment na ito dahil mismo ang Commission on Audit, mismo COA, wala pong findings na mayroong irregularidad dyan sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Pag-usapan natin ang pondo, ano na ang nangyari sa pondo nating mga Pilipino? Yan ang singilin natin ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Paano nila sinalaula itong 6.326 trilyon? Balik natin dito, wag po tayong lumayo sapagkat ito'y pilit na tinatabunan na issue dahil wala po silang maipaliwanag. Paano na ipasa yung 6.326 trillion pesos budget for 2025 base sa bungi-bungi, base dyan sa mga blankong items sa Bicameral Conference Committee report? Pagpaliwanagin natin sila dyan. Pagpaliwanagin natin sila dito sa unconstitutional 2025 budget na higit na malaki yung binigay na pondo sa public works kung iahambing mo sa ibinigay sa education sector. Malinaw po sa ating saligang batas yan na ang ating education sector ang dapat bigyan ng pinakamalaking budget priority. Pagdating po sa taunang budget, hindi po ibinigay sa DepEd yan. Kahit kulelat na po tayo sa math, sa reading at sa science, ibinigay po sa DPWH, yan ang ating budget priority. Pagdating po sa taunang budget, hindi po ibinigay sa DepEd yan. Kahit kulelat na po tayo sa math, sa reading at sa science, ibinigay po sa DPWH, yan ang ating singilin. Yung administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., singilin po ninyo. Bakit binigyan ng zero funding ang PhilHealth ngayong 2025? Bakit kinuha yung 60 billion pesos ng PhilHealth last year noong 2024?
Yan ang ating mga singilin. Binawasan ng 80 billion pesos yung pension for the military and other uniform personnel. Yan po yung ating pag-usapan. At hindi po yung pamumulitika gamit ang impeachment process. Bakit kanyo? Araw-araw po tayong gagastos dyan. Whether may hearing o wala, whether may bista o wala sa Senado, sitting as an impeachment court, gagastos po ng buwis yan. Gagastos po ng pera nating mga Pilipino yan. Wala pong katuturan yan. Hanapin natin nasaan na yung murang bigas. Ito yung mga multo na patuloy na hahabol at magpapakita sa Marcos Jr. administration sapagkat imbis na pagtuunan ng pansin, imbis na sa bigyan ng sapat na panahon, lakas, talino, galing, ang pagtugon sa kahirapan, sa kagutuman, sa kriminalidad, sa droga, sa inflation, itong usapin ng paglaganap ng mga base militar ng Estados Unidos, political persecution ang inuuna. At nagsalita na matagal na, hindi lang itong midterm. Bulag, pipi, bingi, manhid, walang pakiramdam lang ang administrasyon. And they have waited for the result of the midterm election for them to realize the rejection, the great rejection that they have experienced and they are continuously experiencing from us, the Filipino people. Nakita nila yan, pero matagal na po yan. Matagal na po yan, yung ginawang pangingidnap kay Pangulong Duterte, huwag din po natin kalilimutan. Kinakailangan gumawa ng hakbang ang administrasyon nito ni Bongbong Marcos na mapauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. At wala pong kaso si Pangulong Duterte magpahanggang sa ngayon. Wala pong kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, wala po siyang kaso sa The Hague, wala po siyang kaso sa ibang panig ng mundo. Kaya hindi siya dapat pinadala roon ng labag sa kanyang kagustuhan, against his will and against the principles of due process, fairness, and equal protection of our laws and of the Constitution. Illegal po iyon. Illegal po iyon. Ito yung mga patuloy na hahabol na mga issue sa kasalukuyang administrasyon and even after that they're gone at tapos na yung kanilang term of office. Kaya tama po yung ating naturan, yung alok na peace, reconciliation at unity, budol po iyon. Yung sinasabing revamp o reboot o courtesy resignation, budol din po iyon. Kaya tayo patuloy na magsasalita upang magkaroon ng tinig ang ordinaryong Pilipino. Nasa labas man po tayo ngayon ng Senado, patuloy po ninyo ako magiging boses, magiging tinig, magiging tainga at magiging mata. Babantayan natin kung ano yung mga ginagawa nila at gagawin pa sa ating bansa, sa ating budget, sa ating pananalapi, sa ating mga karapatan bilang mga Pilipino. Ito po'y sama-sama nating gawin araw-araw. Kaya po inaanyayahan ko kayo na makibahagi at maglabas po kayo ng mga inyong kuro-kuro, inyong opinion, whether pabor sa akin o hindi. Free po kayo, may freedom po kayo dito sa aking pahina at tanggap po natin ang lahat ng komento, mabuti, hindi masyado mabuti, katamtaman o walang katuturan, ganun po talaga ang mundo at napakaraming pag-uugali ng mamamayan. Kanya importante na nakatune in din po sila dito sa atin dahil nakakatiyak ako every time na tayo po ay magkakaroon ng live at diretsahang pakikipag-ugnayan po sa inyo dito sa Tinig Maisog, may mapupulot pong bagong kaalaman, bagong karunungan at makakatulong sa pagbuo ng kanilang opinyon. Si Dorel Abanyo, kay Shang, kay Lovic, kay Taurus, o si Taurus, kay kaibigan ko ito, kay Aiko, maraming salamat. Aiko ba? Tama. Kay hindi ko mabasa, kay Posty, maraming salamat Posty.